Hi everyone! Ako pala si Nadi Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. For today's video guys, sabayan nyo kami kasi itong video na to is continuation to sa aming pagbakasyon sa Hungary. Ang pagbakasyon pala namin doon guys sa Hungary is binook po namin yun siya ng 1 month before. So by bus po kami, pwede rin siya sa airplane pero bus po yung sinakyan po namin papunta po sa Hungary. So umalis kami po ng bahay. Bali 2 araw lang kami doon. So nag-book kami ng fixed bus para papunta doon. Tapos nag-book din kami ng sa apartment sa booking.com po. So yung apartment namin is nasa malapit lang po diyan sa mga tourist spot sa Hungary. So madali lang naman siya yung Hungary. So tatlo po yung kuan doon yung bus station po nila. So wag malito. So doon kayo sa pinaka last na bus station bababa kasi magkalayo po yung mga bus terminal po dyan. So sa Nipiglit ata kami doon. Pagdating namin doon guys, hapon na yun. So bali 4 hours po yung biyahe namin papuntang Hungary. So dumating kami doon mga bandang hapon, mga alauna na po ng hapon. Tapos yun, pagdating namin doon is kumuha kami agad ng yung parang passes. 72 hours yung kinuha namin kasi 2 araw man kami doon para hindi kayo maka-penalty kasi maraming nag-check doon ng mga inspector sa bus. Basta sa lahat-lahat sa bus at saka sa train may nag-i-inspect po doon. So mahigpit po sila sa mga ganyan po pag wala kang mga passes or tickets ng mga buses. So magkaka-penalty ka talaga kasi ang higpit nila doon sobra. Based po sa experience ko guys, ang ganda po ng Hungary. Mas maganda pa nga siya sa Vienna, Austria kasi pumunta na kami doon kasi nga ho yung Hungary is ang Hungary po ay isang napakagandang country po. So mas maganda pa siya para sa akin sa Vienna, Austria. So iba-iba po tayo ng pananaw no. Para sa akin lang is mas maganda pa siya kaysa Vienna, Austria kasi dito po sa Hungary is magkalapit lang po yung mga tourist spot nila. So sasakay ka lang niyan o yung parang ferry boat tapos ayun igagala ka nila sa more on tulay sila dito. So may mga history pero hindi ko pa po alam. Bali yung nagastos ko nito guys, below 200 lang po kasi nga ho, mura lang naman yung ticket namin sa bus, hindi lang umabot siya ng 100 tapos yung kuan namin apartment namin na nirentahan is 33 lang po sa amin. So dalawa lang pala kami nito kasi yung iba naming friend is wala pa silang ID. So kami may ID man so kaya nag-book na lang kami para pumunta at gumala dito sa Hungary. Sumakay pala kami doon nito guys o yung parang ferry boat. So 13 euro yung binayaran namin. Tapos binook yan siya online ng kaibigan ko. Pero pwede ka rin pala magkuan doon yung doon ka na lang magdiretso kasi ang dami din palang mga ferry boat doon na magrentahan po. Actually, yung 2 days na papunta dun guys is kulang siya guys. Para maggala-gala, parang kulang siya para sa akin kasi hindi mo mapuntahan lahat ng mga tourist spot pero ganun pa man okay din yung experience namin doon. Ang ganda din ng lugar na to. So hoping makabalik pa kami dito kasi okay lang naman siya na puntahan ulit kasi okay naman yung as long as valid po yung ID namin. So ikwento ko sa inyo ang biyahe namin ito. So pagpunta pala namin doon is sa holiday yun siya guys. Kaya yun, parang walang nag-check na police yung alis namin ng Croatia. Wala po hanggang pabalik namin. So walang nag-check. So okay naman yung mga ID namin pero wala pong nag-check sa mga border. Kaya thankful din kami. Tapos yung pera pala doon guys sa Hungary is hindi pa po euro. So iba po yung pera nila. Parang fit ata yun. Basta di ko masyadong kuan yung pera nila kaya ang gulo pagpunta doon pero okay lang kasi nung pagpunta namin sa Hungary natuto ako bigla ng scooter guys. So nag-scooter pala kami doon
So ito pala yung sinakyan namin guys, yung parang ferry, tapos sa gitna man kami na upuan guys, kaya yun parang hindi puwedeng, tumayo-tayo ka tapos mag-video, kaya hindi ako masyadong naka-video, pero okey lang. Naka-video naman yung friend ko, sabi ko ipasa mo na sa amin, tapos yun, more on lakad pa rin dito, pero okey lang, napaka-fresh po dito ng hangin. Tapos ayan po yung friend ko na kasama, si Queenie, may beshi. Tapos ayan po yung tray nila dito guys, parang yellow siya. Tapos ayun, marami marami pa kaming puntahan na mga lugar. Antayin niyo ang aking mga vlog soon kung saan kami naman mapapadpad nito, pero sa ngayon is wala pa po kaming mga oras kasi po busy pa ako sa school ko. Tapos ayun, nagti-thesis na ako kasi nag-aaral ako online. Tinatapos ko po yung pag-aaral ko ng 4 years for 1 year po, kaya ayun, thankful pa rin ako kasi bale nag-aral na ako ng 1 year dati sa Pilipinas ng college, pero tinuloy ko pa rin siya para tapusin ko po yung 4 years college ko, or makuha ko yung degree ko guys. Kahit andito ako sa abroad, pero ayun, porsigido pa rin tayong makatapos para sa ating mga pangarap. So hindi po tayo dapat mag-stop sa ating mga goal or mga pangarap sa buhay. Tuloy pa rin tayo kahit nandito tayo sa abroad, kasi may magbubukas sa atin ng mga bagong ah, pintuan po. Pag hindi man natin alam ngayon, hindi pa ngayon or hindi pa para sa'yo, so baka darating ang panahon na yun na yung magbubukas para sa atin. Ang ganda ng lugar na 'to, bitin kami sa oras kasi 2 araw lang po kami, tapos yun parang yung pinakagala talaga namin is parang 1 araw lang, kasi nga ho maaga kaming nag-check out po sa aming apartment, mga 10 AM. Tapos yun, hindi na kami masyadong makalakad guys, kasi ay parang ang bigat ng dala namin, ang hirap lakad-lakad 'pag yung may mabigat sa likod mo. Tapos ayun, nag-upo-upo na lang muna kami ng friend ko dun, tapos nagsakay-sakay kami ng mga scooter. So natuto ako bigla ng scooter, so ang ganda pala 'no. So nag-scooter muna kami doon, tapos ayun, nag-video-video, tapos doon kami sa may mga lawa nila, yung parang doon yung lawa siya, tapos doon yung mga ferry, basta dun ang ganda din ng lugar na 'to, wala ang mga kagaya sa atin Dun na yung mga sa pinuntahan natin kahapon, masasamang tao. yung kay Kahit ate isang na araw naman. lang kami doon, pero napakagandang experience. So gusto kong bumalik dito soon, pero wala pa po tayong sa oras, kasi pumunta lang kami doon kasi holiday, Pwede tapos naman pala yung tinaon lang nakaring lang talaga namin na sa di-off dulo, namin guys. So ayun, nagpaalam lang ako sa amo ko, sabi ko pupunta kami ng Hungary para magbakasyon. Tapos yun, bali dalawa na day off ko, 2 araw, tapos dinugtong niya yung next ko na schedule na 2 araw. So baling 4 na araw akong day off, kaya pagbalik ko sa Zagreb or Croatia is nakapahinga pa ako. Actually, kahit wala kaming pera, pero ayun, sabi ko sa sarili ko sasama na lang ako sa friend ko, kasi deserve ko naman 'to, yung parang regalo ko na 'to sa aking sarili, kasi ang tagal ko nang nag-abroad, tapos 'di ba puro na lang padala. Sabi ko, regalo ko sa sarili ko, kaya magbakasyon muna kami para maging Tito Queen memories na oh. rin natin, Pero kasi mahal hindi man yun natin eh. alam yung mga panahon or anong mangyayaring kasunod sa ating buhay. So enjoy na natin, tapos ayun, gala-gala, tapos yun, wag puro trabaho. Mag-enjoy mo rin yung sarili Ito mo. yung kahapon. Sa Yung may pagiging OFW ko, so na-realize ko na nasa dulo yung madaling. yun, dapat enjoy lang natin yung Anak, life, kasi hindi hindi andito natin ba tayo alam yung nakapunta? Kagabi mangyayari hindi sa naman ating buhay, kaya bumalik naman yun, tayo. Bumalik na tayo dapat nun. bigyan mo rin yung sarili mo ng regalo, wag lang puro padala, kaya deserve mo rin maggala-gala, kasi hindi niyo alam yung mga pinagdadaanan ng mga OFW, na akala niyo ang ganda-ganda ng buhay namin dito sa abroad, pero alam nyo, ang dami naming sakripisyo para lang makapadala sa Pilipinas. Wag naman sana kayong
magsabi na ang ganda-ganda ng buhay mo diyan, pero hindi niyo alam yung totoong, buhay dito kasi hindi niyo pa naranasan. Saka mo lang 'yan siya masasabi 'pag naranasan mo na maging OFW sa ibang bansa, na ma-realize mo na, ay totoo pala yung sinabi niya. So ayun lang po sa ngayon sa ating video guys. So marami pa akong i-upload soon, so abangan niyo sa aking YouTube channel, Nandi L. Salas, para ma-update kayo at maka-share ako ng mga idea. Though hindi man ako magaling mag-edit, pero tuloy pa rin yung pangarap natin sa buhay. So ituloy natin to hanggang dulo kasi wala namang mawawala, at least mag-try lang tayo. Sa lahat ng OFW around the world, ingat po kayo. So see you next time sa ating channel or sa ating video. Abangan nyo kung ano pang mangyayari sa atin dito sa bansang Croatia. Lilibutin ba natin ang Europe? So ayun po guys. Hanggang sa muli at sa ating mga drama dito sa ating buhay bilang isang OFW sa Croatia. Ako po si Nandi Salas ang nagsasabing tuloy lang ang pangarap kasi hindi natin alam yung darating na swerte para sa atin. Kung may katanungan kayo guys, pwede kayong mag-comment para ma-replyan ko kayo. Maraming salamat sa panunood kahit boring yung video ko. Thank you so much and God bless you everyone. Ingat!